Si Jesus nga tiniis din niya yan Di ba? Si Jesus Christ siya. Even more than that. Okay. Kay and Charles, totoo ako makita kayo personal now, today, on your big day. Naka-attend ba kayo sa aming pre-K na seminar? Naka-attend kayo? Okay, that's good. So, this will just be a recap of what you have learned in the pre-K na seminar, and this also goes to the couples here. At pati na yung mga mag-aasawa pa lang. Mga binata't dalaga na nandito. This message is very important for all of you. Because you will never hear this from any institution. Sa amin lang. Bakit ko nasabi yun? Because our businesses have this passion or advocacy to strengthen the marriage institution na sinasabi ng bansa na ng konstitusyon natin na pundasyon ng bayan, yung pamilya. At yung pundasyon daw ng pamilya ay yung marriage. Kaya pag may problema sa marriage pa lang, hindi na magiging matibay yung pundasyon. Pwede ba akong umatras? Nakatapat ako sa araw. Yeah. Thank you. So sabi ng gobyerno, pati ng simbahan, siyempre, ang pamilya, ang pundasyon ng Estado. At ang pundasyon naman daw ng pamilya ay yung marriage. Kaya pag yung marriage between the man and the woman may problema na, how can the family be the foundation of the state? Diba? Now, tuklasin natin, ano ba yung hiwagang nangyayari kapag nagsama yung babae at lalaki? Kasi marami hindi nakakaintindi. No? Lalo na pag pumasok sa marriage na hindi pa siya tapos, ma-enjoy yung kadalagahan niya, yung kabinataan niya. Hindi pa niya na-enjoy ng husto, na in love, hanggang sa lumaki ang tiyan, no? Hindi na napaghandaan yung tamang pag-aasawa. Alam niyo ba ang cause ng ating problema ay laging due to our ignorance? Yun lang ang cause ng ating problema. Kaya pag pumasok ka sa marriage institution, na hindi ka ready, hindi ka patapos. Ano ba yung dapat tapusin? Yung pagmamahal sa sarili. Kasi yun yung tatlong proseso na sinabi ng Diyos, no? In my studies of the words of God, every time He speaks, laging may proseso pala yun na pinagdadaanan. Hindi yung sunod-sunod na akala nyo pare-pareho yung meaning. No, hindi. It has a process. For example, tinanong siya, which is the greatest commandment? Tinanong siya ng isang matatalinong tao na nabubuhay ng panahon na yon, which are called Pharisees and Sadducees. They are lawyers, no? Which are the greatest commandment? Kasi we are following 666 something law. Sinagot niya ng dalawang answer because the question requires two answers. What is the first one? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. Second, love thy neighbor as thyself. So, pag pinag-aralan mo yun, it talks about the process. You know God first, then makikilala mo ang sarili mo. Makikilala mo yung kakayahan mo. Iba yung binibigay na confidence sa tao kapag naniniwala siya sa kakayahan niya, di ba? Iba yung binibigay na paniniwala or believe sa sarili. Marami nag-asawa na hindi believe sa sarili, kaya nagsasuffer ang marriage. Saan ba siya dapat bumilib? Sa kakayahan niya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Yung mga pwede niyang magawa or kaya niyang gawin na siya magbibigay ng biyaya sa kanilang mag-asawa. Pangalawang proseso, love thyself. The second step, love thyself. When you learn how to believe in yourself, when you know yourself, nakita mo yung purpose mo sa mundo, magdidisiplina ka sa sarili mo. You will never waste your time. Alam mo kung saan pupunta ang buhay mo because alam mo kung sino lang ikakausapin mo. Alam mo kung ano lang yung mga books na babasahin mo. You are now disciplined when you learn to know yourself. When you learn to love yourself. Diba sabi nga nung kanta, learning to love yourself is the greatest love of all. Kaya when you discover yourself, your true value,
doon ka pwedeng magmahal ng iba. Doon ka lang pwedeng magmahal ng neighbor. And that neighbor can be your spouse. That neighbor can be anyone na makasalubong mo, makahalubilo mo sa iyong work, sa school, whatever. That is your neighbor. You are ready to give yourself because you know your value. Kaya nga kahit iwanan ka, kahit i-break ka ng boyfriend mo o girlfriend mo, matibay ka eh. Kasi you know your value. Mas valuable ka kaysa sa kanya. Hindi niya nakita yung value mo. Nagets nyo? Kaya, when you are in that stage already, pwede mo nang i-offer sa sarili mo. Pwede mo nang mahalin yung ibang tao. Because yun yung third process. Kaya I'm sure, kaya nandito si Charles and Kay sa harapan natin, kilala na nila sarili nila. Natutunan na nila mahalin ang sarili nila. At alam nila kung saan sila pupunta. No? Charles, Kay? Kasi yun yung hinahanap ng marriage. Na pag nagsama na kayo, first 5 years, hahanapin yan ng marriage. Sino maghahanap? Yung nature, yung natural creation. Hindi ito nasagot ng science or ng philosophy. Only the Bible can explain it. So the first 5 years, kailangan nyo maging isa. Isang katawan. Ano yung isang katawan? Isa lang ang iniisip, isa lang ang mithiin, isa lang ang desisyon, isa lang ang nais sa buhay. Hindi kayo pwede mag-iba ng nais sa buhay. Bakit? Magkikreate ito ng division sa inyong dalawa. Division sa inyong dalawa. Because 2 goals or 2 visions in the house means D-I. And it means division. Paano mangyayari yun, Father? O kung may magkaiba kayong goals, kakausapin mo lahat ng taong tutulong sa'yo to reach that goals. Hindi ka na magkakaroon ng time kausapin ang asawa mo. Lalo na si Kay, kung meron siya sariling goal, kakausapin din niya lahat ng tao makakatulong sa goal niya. Sana kayong time sa isa't isa. Hindi kayo interesado sa goal ninyo kasi magkaiba eh. You get that? Yan ang reason ba't kayo pinag-isa ng Diyos. Para maging isa din dapat ang inyong mithi eh. Kaya nga tinanong pa si Jesus Christ, bakit yung mga tao nagdi-divorce? Bakit yung mga tao naghihiwalay? Kaya sagot ni Jesus, hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo ba nalalaman? At tatalino nyo pa naman, sabi niya gano'n, no? From the beginning, God made the male and the female. Sino na una? Male, then female. And then, pinag-isa sila. They shall become, o iwanan ng magulang, and they will become one flesh. Bakit pumayag daw si Moses na i-divorce sila? Ba't binigyan ng certificate? Anong sagot niya? Because ang titigas ng ulo nyo. Saan tumigas yung ulo? Sa kagustuhan, hindi maging isa. Nagdi-desisyon mag-isa ang asawa mo. Siya din, may desisyon din siyang sarili niya. Sinusurprise nyo na lang ang bawat isa sa inyong mga desisyon. Hindi po tama yun. Subukan nyong gawin yan sa inyong asawa. I-surprise nyo. Uy, honey, bumili pala ako ng bahay, ha? Para sa atin naman yun, eh. Para sa family natin yun. O, tingnan natin kung matutuwa asawa mo. Kahit na napakabuti ng intensyon mo, kahit na napakaganda ng motibo mo, it is like a betrayal. Ano? Bumili ka ng bahay at lupa, ikaw lang nakakaalam? O, nasaan ako sa marriage na to? Tapos inulit mo. Naging habitual na kasi nahihiya ka na magpaalam. Naging habitual na. So, yung isa sa inyo, later on, marinig mo na lang kumakanta. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Kakantahan ka ng ganun. Hindi para sa'yo. Oo. Next week, nakikita marinig mo ulit, kumakanta ibang kanta naman. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako. Ganyan po ang nagiging epekto sa tao kapag binibetray ng asawa.
feeling niya parang hindi na sila mag-asawa, para magkumpanyo na lang sila sa bahay. Kaya kung stressful ang relationship ninyo, simple lang ang dahilan. Kasi ayaw niyo maging isa. Di ba? Hindi mo kinukonsulta sa asawa mo yung nais mo, yung mga gusto mo. Kasi ang tingin mo sa asawa mo, weak. Weak yan eh. Mas mataas pinag-aralan ko dyan. Ako yan dapat masunod. Ako lahat ang pagpapatakbo ng buhay natin. Mali po yun. Hindi weak ang asawa mo. No, kung babae yan, baka hindi mo siya ginawang strong. Kasi trabaho mo yun, husband, to become her strong according to what you think. Ang tawag po doon, cultivation or cultivator. Kasama po yun sa meaning ng husband. Trabaho ng husband yun. Kung anong gusto mo mangyari sa asawa mo, na siyang nasa isip mo, gusto ko maging sexy siya, gusto ko gumaling siyang magluto, gusto ko magaling siya magsalita, paaralin mo. Ganun po yun. Kaya tuwan-tuwa yung mga babae pag pinapag-aral sila. Because yun ang kailangan nila. Now, kapag nag-asawa ka na pareho na kayong smart, pareho kayong ready, pareho kayong matalino, pareho kayong magaling sa lahat ng bagay, so hindi mo siya kailangan i-cultivate. Kung ano yung expectation mo na nakikita mo sa kanya, yun na yun. Maswerte ka doon. Bonus yun. Pero pag meron ka pa ini-expect, it's your job, husband. Because husband means house bond. The one who binds the house together. Diba? Gusto mo maging wais? I-define mo yung terminology about words. Maintindihan mo. Yung wife naman, helper. O pagka-ignorante yung husband, ang tingin sa asawa, taga-laba, taga-luto, taga-plancha, kasi helper daw eh. Alam niyo ba yung helper is from the word ezer? Ezer, na ginamit din ng Diyos during the time na tinatakbuhan siya ng tao for help. O, kaya pinag-aralan ko mabuti. Paano naging helper ang babae sa lalaki? Takbuhan pala ng lalaki sa oras na pangailangan, sa emergency purposes, for emergency reasons. So in other words, your wife is God in the flesh. Sa kanya katatakbo pag nagipit ka. Kasi nagtatago sila ng pera nila eh. Pag pera nila, pera lang nila. Pag pera mo din, pera din nila. Di ba na, sir? Di kayo kubikibo ah. They have this nature na ang kinin yung kanila lang, tapos yung sa inyo din, kanila din. Diba? Alam niyo saan galing yan? Biblical din yun. Galing sa Genesis. Hinugot yung babae sa tadyang. Tayo yung unang nanganak. And she is our baby. Every woman is a man's baby, according to Dr. Miles Monroe. Every woman is a man's baby. Kaya tingnan mo, ang lagi nilang nais, mapamper, huwag paiyakin, huwag gutumin, laging bigyan ng pera. Yun ang gusto nila. Di ba no, ma'am? They are like babies. Ano ba ang treatment natin sa babies? Hindi pwedeng magutom, hindi pwedeng umiyak, hindi pwedeng mainitan. O kaya nga kayo nandyan eh. O kaya dito mga lalaki sa mainit eh. Diba? Ayaw nila kayo mainitan, kaya pinagpalit kayo. Dito kayo dapat eh. Every woman is a man's baby. Kaya Charles, remember that she is your baby. Galing sa katawan mo yan, didesisyonan mo yan. Kaya gusto niya laging pinapamper. Kino-comfort. Diba? Hindi pwede nagugutom yan. Laging busog dapat yan. Natural feeling kasi yan na hindi niya control, hindi niya invento. You expect the man to provide for everything that you need because you are a baby of your husband. Kaya habang tumatagal yung pagsasama ng mag-asawa, dahan-dahan ang komportable ng tawagin ng wife yung husband niya na daddy. Komportable kayo tawagin yung husband niyo na daddy habang tumatagal ang inyong pagsasama. Ganoon naman yung lalaki, habang tumatagal, ang tawag niya sa asawa niya, baby. Hi, babe. No? It's running in our genes. Okay? Finally, marriage is a gem. Precious stones. No? Marriage means the fusion of two elements. Pilit kayong pinag-iisa. Paano kayo pag-iisahin? By pressure, by heat, yung taas ng bilihin, yung stress ng paligid ninyo,
Yung baba ang sahod, yan, mga stressful situation yan, testing talaga kayo dyan eh. Kaya kung ang tingin nyo sa isa ay magkalaban na lagi nagkokontrahan, never kayong mag-fuse. Never. Laging stressful ang pagsasama nyo. Alam niyo yung posisyon dapat na mag-asawa? Hindi face-to-face, back-to-back. Kasi yung likod lang natin, yung walang proteksyon. Kaya pag nagdikit dalawa kayo dapat, back-to-back, kita nyo lahat ng kalaban nyo pag umikot kayo. Magkakampi kayo. Di ba? Hindi kayo magkalaban. Lagi kayong lumalaban sa sitwasyon. Fighting together. Hindi fighting each other. So, isa precious gem na kailangan kayong pag-isahin. Dadaanan ninyo lahat ng challenges, dadaanan ninyo lahat ng presyo ng buhay. And the more na hinaharap nyo yan together, the more na madaling maging isang katawan. Because yun ang purpose talaga ng marriage. Congratulations, Charles and Kay. I leave with you, the name of Jesus Christ. Amen.